Hindi napansin yung pupo na yun, yung sa office ang baho niya. Parang dami na nga eh. Ayun, hindi nakatingin niya dyan. Well, taas naman din eh. Grabe. Hindi kita ka ba? Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan po natin ang ating mga kapwa kawani na magtipon-tipon na po dito sa ating Pine Plaza para maumpisahan po natin ang ating flag raising ceremony. Ayan, muli po, inaanyayahan po natin ang lahat ng ating mga kapwa kawani na nasa mga kanya-kanyang building pa po na kung maaari mag-proceed na po tayo dito sa ating Pine Plaza para makapag-start na po tayo ng ating flag raising ceremony.
Ayan, muli po, mga kapwa kumani, isang magandang umaga po sa ating lahat. Para umpisahan po ang ating programa ngayong araw at para sa isang positibo na isang linggo, tinatawagan po natin mula sa Moral Development Office, Bishop Jess Urbina, para po sa ating spiritual upliftment. Maraming po salamat. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang Lunes ng buwan ng Oktubre at may pa-alam ang buwan ng Oktubre. Marami sa ating mga kababayan sa Yagula ay nakaranas ng hakaw ng bagyong Christine. Mayroong nagbiro sa huwag niyong gagalitin ng babae. Delikado magalit ng babae. So, ngayon pong araw na Lunes, ating pong pagtataas ng tawad, ay hindi ko maiwasan na palapit na po tayo ng palapit sa araw na kung saan nagdiriwang ang buong mundo sa napiling petsa ng kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang birthday. So meron po akong mensahe patungkol po rito na kung pwede po natin simulang maganda sa panahon ngayon dahil kung minsan ay handa tayo sa maraming pagkakataon pero meron tayo nakakalimutan. Ito po ang istorya ng arawan ng isang dakilang hari. So there was once a great king. His love for his people knew no limits. Although the kingdom was very large, the king knew every person by name. So kahit na malawak po ang nasasakop ng kaharian ng hari na ito, kilala niya ang lahat ng kanyang mamamayan by name. Everything the people of the kingdom had was a gift freely given by the loving king. So ang hari ay hindi nakakalimot na bigyan ng regalo ang kanyang mga mamamayan sa pagkasya ay mapagmahal na hari. So to show their love and appreciation to the king for all he had done for them, the people decided to have a great celebration to honor his birthday. So yung kanyang mamamayan ay nagkasusundo upang bigyan ng maraming pagdiriwang sa kaarawan ng hari na ito. So everyone agreed it was a marvelous idea. Nagkasusundo sila na sa pagdiriwang ng kaarawan ng dakilang hari. No expense was spared by the people. They had dinners and celebration throughout the kingdom. So sana nakikinig po tayo para handa po tayo sa pagdating ng kaarawan ng hari. All the people brought gifts for their friends and family. Many of the gifts that the people gave each other were quite expensive. So meron mga exchange gifts, tapos merong limit yung halaga na regalo, at kung isa ay lumalampas pa doon sa limit na halaga ng regalo. So in fact, the people spent more on the birthday celebration than they spent at any other time of the year. Talagang grabe yung kanilang preparasyon sa paghahanda doon sa birthday ng hari. Many who were not citizens of the kingdom, who did not know even the king, joined in celebration. So yung mga hindi naman kumikilala doon sa hari ay nakisalo o nakihati doon sa pagdiriwang ng kaarawan ng hari. The celebration of the king's birth was marked by excessive drinking. Since they did not know the king, they invented a good-natured, fat fellow in a red suit. He laughed a lot, but never said anything. But didn't matter because they were too busy celebrating to listen anyhow.
So dahil hindi nila kilala yung hari, nakiki-celebrate lang sila, so gumawa sila ng kanilang sariling celebration. The great day of celebrating his birth finally arrived. Dumating na yung araw ng birthday ng hari. And some of his people did come bringing gifts and thanking him for his goodness to them. So may dala na silang regalo para doon sa nagbe-birthday na hari. But to his dismay, nalungkot yung hari. Most of the citizens never came to his house at all on the day of celebration. So yung mga kanyang nasasakupan sa araw ng kanyang kaarawan ay hindi dumating doon sa pagdiriwang. And the gifts brought to the king by those few who came were very meager when compared with the gifts they had given themselves. So kumbaga parang yung regalo nila doon sa hari na nagmahal sa kanila, ang ibayo, ay basta na lang. Kumbaga, for the most part, the people said they had been so busy with all the celebration and personal plans that they had forgotten about the king. So nakalimutan yung may kaarawan. Sila na lamang yung nagdiriwang. At yung pinagdiriwang ay wala alala sa kanilang kalagitnaan. So several said they had thought of him but really could not work it into the schedules or budgets to come and see him or bring a gift. So parang nakalimutan na ang dahilan ng celebration, yung birthday ng hari, at sila na lang ang nakakasayahan. A few were known to be quite put out when it was suggested that going to the king's house or remembering him with a gift was important. Although sinasabi nila na mahalaga, yung may kaarawan, subalit wala silang panahon para dumalaw man lamang sa kanyang tahanan. Those people who did come to his house and who brought their loving gifts were welcomed and blessed by the king. But when they had gone, he was alone again. The king fell to thinking of the vast numbers of his people who had forgotten and forsaken him. How could they have forgotten? Had he not loved them all? So parang nagdudulay-bulay yung hari nung siya'y nag-iisa na lang. Bakit parang nakalimutan nila ang aking kaarawan? At sila na lamang ang nagdiriwang. How could so many of his beloved people who had found the time and money for shopping and feasting and partying and decorating and all sorts of celebration, how could they possibly be so thoughtless, so ungrateful, or selfish? Did they not know that he too had feelings? So parang mare ay nag-iisip siya para din siya nagdaramdam dahil sa kanyang kaarawan o kung hindi lamang ang nakaalala, dumalaw sa kanyang tahanan at ang karamihan sa mga mamamayan ng kaharian ay sila na lamang at nagkakatipon-tipon. What was not the purpose of the birthday celebration originally planned? Honor him. So kaya nga dito po sa atin sa Pilipinas, napaka-aga ng pagsisimula ng paghahanda para sa birthday ng hari. Dahil pagpasok ng buwan ng Bel, nagsisimula ng maganda para sa kaarawan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pero pagdating sa kanyang kaarawan, wala man lamang nagbigay ng panahon o kung meron man ay tapaunti lamang. Salamat sa Panginoon dito po sa probinsya ng Laguna dahil mga religyoso at kumikilala sa hari ng mga hari. Hindi po yan nangyayari dito po sa probinsya ng Laguna. Tama po ba ako? Sapagkat ang lahat ng mga taga-Laguna, mga Lagunense, ay abala sa pagdiriwang. Nakita ko nga po doon, naghahanda ng dekorasyon. At ang dahilan ng paglagay ng dekorasyon ay para sa pag-celebrate sa birthday ng hari ng mga hari.
So when the king was alone pondering this question, he felt the tears well up in his eyes. And in his loneliness, he wept. So nalungkot ang hari ng mga hari. So one thought brought some hope and consolation. Ito po yung mahalaga, mga kapatid. Even though they had forgotten him, he had not forgotten them. So ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi tumutupas, nananatili at ang kanyang katapatan sa may bagyuman, sa maganda man ang panahon o sa lahat ng oras at panahon, naroon ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya lang, sa pagdiriwang natin na itinalagang araw ng kanyang kaarawan, tayo po ay huwag makalilimot na dumalaw sa kanyang tahanan at magbigay ng pagpapahalaga sa kaarawan ng hari ng mga hari. Tayo po ay manalangin. O nakinang Diyos sa aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo. Sapagkat sa iyong pagkutihan, O Diyos, ang iyong pag-ibig ay laganap at nararanasan ng lahat ng mamamayan ng buong mundo, lalo na po sa amin dito sa probinsya ng Laguna. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng Ama ng probinsya, si Governor Ramil Laurel Fernandez na nagpasikat ng serbisyong tama. At katuwang niya ang kanyang may bahay sa kanyang paglilingkod at sila ay pawang gumagawa para po sa kapakanan ng mamamayan ang magiging gobernadora Ruth Mariano Fernandez. Salamat din po, Panginoon, sa bumubuo ng sangguniang panglalawigan na nakatuan sa maraming taon ng paglilingkod ng serbisyong tama na nagawa na mabayaran ng lahat ng utang ng dinatnan ng gobernador at sa ngayon ay kinikilala pa isa sa mga mahuhusay na naging gobernador ng lahat ng mga probinsya. Salamat din po sa aming administrator, Attorney Dulce Renal, na siya pong gumaganap at pinagtiwalaan ng aming gobernador upang gumanap ng mahalagang role para mangyari ang programa at plano ng gobernador sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala ng aming administrator. Salamat din po, Panginoon, sa mga department heads na gumaganap ng kanilang mga tungkulin para sa kaganapan ng programang serbisyong tama. Salamat din po sa mga assistant department heads, sa mga kawaning, at sa bumubuo ng gobyerno ng probinsya ng Laguna na naranasan ng buong probinsya magmula sa San Pedro hanggang sa Santa Maria ang kahusayan at paglilingkod na tinawag na serbisyong tama. At ang dalangin po namin naman ay magpatuloy ang paglilingkuran ito upang hindi ko matapos ang pagpapaunlad at marating ang programa ng aming gobernador. Kaya Ama, sinasaalang-alang po namin na sa aming pong magdiriwang ng iyong kaarawan ay hindi po namin malilimutan na ikaw ang dahilan kung bakit sagana ang Laguna. Kayo po ang dahilan kung bakit pinagpapala po ang Laguna. At hindi lamang po ang probinsya ng Laguna, maging ang buong bansa. Dalangin po namin, O Diyos, na maging ehemplo ang aming probinsya na mayroong pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan, at pagmamahal sa kapwa. Kaya sa iyo po ang aming papuri, pagdakila, pagpapasalamat, pagkilala. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na aming tagapagligtas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ng sumasampalataya ay tutugunan. Amen. Pagpalain po tayong lahat. Magandang umaga. Ayan, maraming salamat po, Bishop Jess Urbina, sa isang fruitful at makabuluhang salita ng Diyos na ibinahagi po sa atin. Ayan, muli magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po! Ayan, sige po, ang aming tanggapan po mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang naatasan po na manguna para po sa lingguhang pagtataas ng watawan. Ayan. So, sa ating pong mahal na Provincial Administrator, Attorney Dulce, pasensya na po kayo, dito ako pumwesto at nandito po yung karamihan ng mga tao.
Ayan po. Muli sa ating pong napaka-supportive at talaga namang pong nakaalalay sa aming tanggapan at sa lahat ng mga tanggapan, our Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Rabanal, sa ating pong mga department head, unit heads, and assistant department heads, at saka po sa ating mga chief of hospitals, and of course, sa ating pong mga kapwa-kawani dito po sa Panlalawigan ng Laguna. Magandang araw po at isang punong-puno ng pag-asa at pagkakaisang umaga sa ating lahat. So bakit po punong-puno ng pagkakaisa at pag-asa? Ngayon po ang ikapitong araw ng aming tanggapan, katuwang at ibang tanggapan at mga volunteers mula po sa buong lalawigan ng Laguna. Ito po yung ikapitong araw na tayo po ay tumutugon sa mga pangangailangan po at naging epekto na severe tropical storm Christine. Ayan. So para po ipagpatuloy ang ating pong programa ngayong araw, ang mga sumusunod po ang mangunguna para po sa pagtataas ng ating watawat for the singing of the Philippine National Anthem. Pangungunahan po ito ni Ms. Peggy Guzman. Para naman po sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan po ni Ms. Aiza Crucillo. Panunumpa ng kawani ng gobyerno na pangungunahan po ni Mr. Jertwil Javier. And panunumpa ng Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Ms. Savannah Saide at ang pag-awit po ng bagong himno ng Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Ms. Reynary Tabia at Mr. Sherwin Roy Alfonso. Yan po ay para sa unang bahagi. At para naman po sa ikalawang bahagi ng ating programa, masasaksihan po ninyo ang accomplishment report ng aming tanggapan na pangungunahan naman po ng aming talaga namang napakasipag and very humble na department head, Mr. Alvin M. Seho. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Taas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin biglasin ang panumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasigisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Itaas po natin ulit ang ating kanang kamay para po sa panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako ay kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito ako ipapasok na maaga at magtatrabaho ng nagpasok hanggang oras kong kinakailangan. Nagsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang magamit at kasangkapan at iba pang kasangkapan at iba pang magamit
at pagmamayari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalaan at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang atas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na may taas. Sapagkat ako'y kawali ng gobyerno at tungkulin ko ang malikod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahon ito. At ako at ang aking mga kapwa-kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harapin ng lahat, ako'y taus-pusong nanunumpa. Sabay-sabay po natin itaas ng ating kanang kamay para sa panunumpa sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki ko ang isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaari ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang aking galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiasa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan, isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa nakararami, tatahakin ko ang landas tungo ng isang bagong Pilipinas. Ayan po, sabay-sabay po natin awitin ang bagong Pilipinas hymn. Dahil sa ito'y kailangan tayo lang magtulong-tulong na maulahin ang mahal nating bayan. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong na maulahin ang mahal nating bayan. Pagseso, sikap ng mabuti, inihawa tayo, parang malaginarin sa mundo at di pamalas, ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ang pagbabago, ang piligin natin ng sariling maging, at tama lang na kung galing, isasay pa sa atin ang ulahin. Ang pagbabago, mula sa kahit anong larangan, ang tagumpay ay gano'n-gano'n. Kaya tayo yakap natin sa bayan. Napatunayan ng Pilipino at husay at lakas, nagdagan ng talento ng makipagong Pilipino, ang bagong Pilipinas. Pagbabago,
Magtiga ho, mga puyat pa yan, kakunti ho dulo. Pwede ho bang pakibigyan ng palakpakan? Good morning po sa ating lahat. Sa ating minamahal na Governor, ang chairperson po ng Provincial Game Council at the same time, at ang nagsimula ho ng serbisyong tama, Galang-Galang, Rami Laurel Hernandez, sa atin pong minamahal na Administrator Attorney Dulce H. Banal, sa lahat po ng Department Heads, Assistant Department Heads, Unit Heads, Chief of Hospitals, sa lahat po ng aming kapwa-kawali, maganda, maaliwalas, mapayapa at ligtas na umaga ho sa inyo lahat. At nais din ho namin magpasalamat bago po simulan or ipapanood ho namin sa inyo ang accomplishment report po namin noong nakaraang taon at sa ngayon po. Of course, palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin. So, ang tignan bago po tayo ay matibay at po hanggang sa ngayon. At sa lahat po, ulit, ng Department Head, sa lahat po ng tumutulong, lahat po ng Provincial Dream Council members, volunteers, City Marshal, sa lahat po nandito ngayon. Kayo naman ho ang dahilan kung bakit po namin nagagawa ang aming trabaho, kung bakit po nagiging successful, nagiging ligtas at paayos ho ang ating trabaho at para ho sa servisyo natin sa mga kababayan natin. Muli ho, maraming salamat po. Panoorin ho natin ang aming accomplishment report at special mention ho, maraming salamat po sa PIO kila Sir Nelson Bautista para ho dito sa presentation. Maraming salamat po and good morning. Noong January 2010, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Laguna na noon ay tinawag ng Provincial Disaster Prevention Action Office ay nitatag sa ayon sa Republic Act 10121 o mas kilala sa tawag na the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Ang PDRRMO na sa kasalukuyan ay pinamumunuan ni Ginoong Alvin M. Sejo ay may kabuuan 53 kawali. Kasama dito ang 7 permanent employees, 7 casual, 1 contractual, 5 personnel sa ilalim ng contract of service. Ang pinakapangunahing layunin at gawain ng tanggapan ay mabawasan ang epekto ng sakuna, makapaganda at makatugon sa mga bantang panganib nito. Ganun din ay may sagawa ang mga programa sa ilalim ng Disaster Risk Reduction and Mitigation Office at mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ipinagmamalaki po namin ang napakahusay na struktura ng aming tanggapan na binubuo ng mga kawani na pinanday ang karunungan, hinusay ang disiplina at patuloy nag-aaral ng higit 100% dedikasyon upang makapaglingkod sa bawat sektor na nangangailangan. Ang Administrative and Training Division na pinamumunuan ni Binibining Dalijin Evangelista ay may 3 seksyon. Ang Administrative Section, pinamumunuan ni Mr. Jean Ann Flores. Training Section sa pumuno ni Mr. Luis Rivera. Ang Logistics Section, pinangunahan ni Mr. Ricky Magano. Ang division na ito ang namumuna sa Disaster Preparedness Thematic Area ng Disaster Risk Reduction and Management. Noong 2023, mula Enero hanggang Disyembre, ay may kabuuang 162 na pagsasanay ang naibigay ng division na ito. At sa kasalukuyan, ay maabot sa 202 pagsasanay ang isang katuparan ngayong taong ito. Lahat ng pagsasanay ay masusimpleng kaaralan ng mga tagapagsalita upang hindi mawalang kabuluhan, lalo na ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng bawat isang individual na tunay naman kailangan ng ating mga kababayan. May kabuuang 12,468 na katao ang nabigyan ng iba't ibang pagsasanay. Kasama dito ang mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Mga kawani ng pamahalaang panlalawigan, mga kawani ng lokal na pamahalaang
kahalagahan ng bawat bayan. Ngayon din ang mga pribadong sektor kung saan ang bawat pagsasanay ay tinitiyak na magbibigay ng malaking kapakiyabangan sa mga dumalo at mga nasasakupang sektor ng bayan. Kaugnay nito, ang PDRRMO ay lumahagi ng mga kagamitan sa mga lokal na pamahalaan ng bawat bayan upang magamit sa panahon ng pangailangan. May kabuang 6,545 na hygiene kits ang napamigay, 2,388 na first aid kit, 14,281 na medical supplies, at 3,456 boxes na vitamina at 855 na gamot ang naibahagi sa bawat sektor na kanilang pinangasiwaan. Sa kabilang dako, umabot naman sa siyang na solusyon ang napaprumahan at napagtibay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga council meetings. Ang Research and Planning Division na pinamumuno ang division ito na talaga sa prevention and mitigation at rehabilitation and recovery thematic pillars. Ngayon din ang pangolekta at paglalagong ng mga dokumento na kailangan para sa Gawad Kalasag at SGLG Disaster Preparedness Governance. Ang enhanced LDRRMP at contingency plans na iba't ibang panganib o hazards ay nabuo sa pamagitan ng pagtulungan ng local DRRM planning team na itatag sa pamagitan ng Executive Order No. 20 Series of 2021 na pinagtibay ng pinakakinapanguna ng Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Walang iba kundi ang pinakaama ng ating lalawigan na siyang simula rin sa Division Tama, Governor Ramil Noel Hernandez. Ang Local Disaster Risk Reduction and Management Plan 2023 to 2025 ay masusi pa rin pinag-aralan ng Regional DRRM Plan Review Team upang lalo may ayos ang pagpapatupad ng napakahalagang plano ito. Ang masusing pag-aaral at pagtatasan ng mga local DRRM plans ng 30 syudad at munisipyo ng ating lalawigan ay isinasagawa bawat taon ng Laguna Provincial Review Team upang makita kung ito ay naangkop pa rin sa higher DRRM plans at kung ito ay tugma sa kanilang napagtibay na annual investment plan. Ganyan din pinag-aaralan din kung ano mga nakasaad sa plano at programa ay tutugon sa mga nagbabantang panganib na mayroon sa kanilang lokalidad. Sa taong 2023, 26 na LDRRMPs ang muling na pag-aaralan na siyasat at namintat na dito nabigyan na ng kaukulang sertifikasyon. Ang iba ay kinakailangan tumugon muna sa mga pala at komentaryo ng team bago mabigyan ng kaukulang certificate of review. Ang local DRRM Plan Provincial Review Team ay nagtatawag sa pamagitan ng Executive Order No. 9 susod pa rin sa NDRRMC Memorandum 147 Series of 2017 Guidelines on the Review of Local DRRM Plans. Ang bumubuo ng Laguna Provincial Review Team ay sa pangunguna ni Ginoong Alvin M. Serro bilang lead of the Laguna Review Team. Mr. Gerald Vitalis ng Provincial Planning and Development Coordinating Office bilang Assistant Team Lead. Si Mr. Marvin Olisa ng Provincial Health Office. Mr. Salvi Evangelosa II ng Laguna Climate Change Adaptation and Mitigation Office at Binibining Wyatt Fernandez ng Department of Interior and Local Government ng Laguna. Sila ang mga member na bumubuo ng Laguna Review Team kasama si Binibining Mike Abantor at
Binibining Aisha Rosario. Ang PDRRMO's Pamamagitan Research and Planning Division ay nagbibigay na rin ng tulong teknikal sa pagbuo ng iba't ibang komprehensibong DRRM plans ng mga bayan sa lalawigan ng Laguna. Ganun din sa buong rehiyon ng Calabarzon. Noong 2023, ang PDRRMO ay nakatulong sa may kabuuang 23 pamahalaan lokal at iba't ibang ehensya ng gobyerno sa pagbuo ng kanilang mga DRRM plans. Kasama rito ang local DRRM, contingency at public continuity plans. Ang Research and Planning Division ng nasabing tanggapan ay naging instrumento rin sa pagkakaloob ng kaalaman sa mga paaralan at iba pang sektor ng lipunan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga impormasyon na lubhang kailangan. May kabuang bilang ng 46 na tagapagsaliksik o researchers mula sa iba't ibang paaralan at institusyon ang natulungan ng tanggapan ng PDRRMO sa pamamagitan ng dibisyon noong nakaraang taon. Ang PDRRMO ay nagsilbing katuwang din ng kagawa ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpupukop at pagtuturo sa mga on-the-job trainings o OJT ng mga mag-aaralang tinalaga ng iba't ibang paaralan ng ating lalawigan. Noong nakaraang taon, may kabuang 46 na mag-aaral ang nabahaginan ng mga komprehensibong kaalaman tungkol sa gawain ng tanggapan. Ipinagmamalaki rin ang PDRRMO ng tanggapan ay nakatutulong sa pagdudugtong ng buhay ng mga nangangailangan nating mga kababayan. Sa katunayan, mula noong 2023, nakapagtala ang tanggapan ng 153 matagumpay na blood donors sa pamamagitan ng pagsagawa ng bloodletting activity tuwing ika-4 na buwan ng taon. Katuwang ang Provincial Health Office at Philippine Red Cross Laguna Chapter. Kaugnay nito, ang PDRRMO ay kinilala ng Philippine Red Cross Laguna Chapter dahil sa patuloy na pagtulong at sa kontribusyon ito sa National Blood Services Program ng kanilang organisasyon. Isa sa pinagbubuyan ng pamahalaang panlalawigan ay ang kaligtasan ng bawat isang mamamayan sa panahon ng kalamidad at pangailangan. Dito ay malaki ang papel na ginagampanan ng PDRRMO. Naging katuwang ng pamahalaang panlalawigan ng tanggapan at ang Provincial Engineering Office sa pagtatayo ng mga permanenteng evacuation centers sa mga lugar na lubhang kinakailangan ang ganitong infrastruktura. Ang mga evacuation centers dito ay nagsisilbing pangsamantalang tahanan ng ating mga kababayan sa panahon ng krisis at kalamidad upang maingatan ang kanilang mga buhay. Sa ngayon ay may 6 na bayan na ibigyan evacuation centers na may kabuang halaga na may liit na 84 milyong piso. Nagbunga rin ang magandang ugnayan ng pamahalaan panlalawigan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, maging pampubliko o pribadong sektor. Katunayan, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ay naglaan ng kabuang halaga ng 50 milyong piso para sa pamahalaang panlalawigan sa pagtatayo sa Multi-Purpose Evacuation Center o Social Civic Center sa ating lalawigan. Natapos na ang unang bahagi na may halagang 25 milyong piso at sa kasalukuyan ay itinutuloy pa ang proyekto upang makumpleto ang nasabing mga pasilidad. Ang di makatawarang dedikasyon ng mga kawani ng tanggapan ay patuloy na ipadadama sa ating lalawigan. Mga kawani handang mag-alay ng oras at buhay para sa kabubuti ng paglilingkod sa mamamayan at sa bayan. Ibayan na ang pagiging consistent awardee ng lalawigan ng Laguna sa Gawad Kalasag or GKC and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance sa ilalim ng Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices category. Magkawad na patuloy na nagiging inspirasyon ng tanggapan upang lalong ipakita ang galing at husay sa paglilingkod. Tulad ng dalawang divisyon, ang pangatlong divisyon na pinamumunuan ng Ginoong Chusa Evangelista ay hindi maaaring mawala sa tanggapan.
Ito ay Operation and Warning Division. Ang division na ito ay nakakapis sa dalawang seksyon. Ang Operation Section sa pangunan ni Binibining John Javier at Warning Section na pinungunahan naman ni Binibining Maria Jean Glorioso. Ang division na ito ang nabuulat ng mga tunay na sitwasyon ng ating lalawigan sa panahon ng krisis. Nilalagong ng division na ito ang pinundan sa bawat bayan na pagbibilangan ng mga sumusunod. Aksidente sa daan, medical assistance, insidente ng sulong ng mga infrastruktura at kamahangyan, pagkapahamak sa lilang pagkalunod, at maging ang kagat ng mga alagang hayop, mga pinsala sa kalamidad, paglalatag ng early warning system, relief operations, at ipamang gawain na may kinalaman sa buhay ng ating mga kababayan. Sa Tuluan, may 1,771 insidente patungkol sa vehicular accident, 3,173 medical assistance, 189 insidente ng sunog, 6 na pagkalunod, at isang kagat ng hayop ang naitala sa ating lalawigan. Kabilang rin sa mga italang impormasyon ukol sa mga nilikas sa pamilya at mga nasirang kamahyan dulot ng bagyong mula noong taong 2023 ay walang direktang nakaapekto ng bagyo sa ating lalawigan. Samantala, noong 2024 nagdulot ng pinsala sa ating lalawigan ang bagyo Pagkon, Karina at Enteng. Sa kasalukuyan, may kabuuan namang 214 ang nakalatag ng early warning system sa ating lalawigan. Malaking bahagi rin ginagampanan ng PDRRMO sa pamahagi ng relief needs sa mga apektadong pamilya. Noong 2023, 11,705 food packs mula sa DSWD ang napamahagi sa pamamagitan ng OPSWD at 125,915 na mga food packs ang pinamahagi mula sa Provincial Government of Laguna na ibahagi ito sa mga apektuhan at nilikas sa evacuation centers. Samantala ngayong 2024 ay may kabuuan 2,324 na family food packs mula sa DSWD at 16,440 na pamilya ang nabigyan naman ng food packs mula sa pamahalaang panlalawigan. Narito pa rin ang iba't ibang aktibidad at serbisyo na ibabahagi ng PDRRMO patungkol sa pagtugon sa sakuna. Nandiyan ang activation of incident management team, pre-disaster risk assessment, virtual EOC meeting, mga coordination meeting sa iba't ibang ahensya, medical assistance tuwing People's Day, at iba pang mga aktibidad tulad ng HPV vaccination, ocular inspection of early warning system, drone assistance, towing assistance, holding assistance, fluvial parade, water distribution, holding of relief packs, relief operations, tree planting, at clearing operations sa panahon ng mga kalamidad. May aktibidad na magdalagyan sa ating mga kababayan at ibang sektor ng ating likiran. Mga gawain tinutuloy na tunay na kailangan kung pinagbibigyan ng tanggapan ng pantay na pagtingin at pagpapahalaga. Sa Tuluan, ang mga aktibidad na ito ay hindi magsasagawa kung walang pagkakasa. Kung kayo kami sa tanggapan ng PDRRMO ay nagpapasalamat una sa lahat ng mga kawani na patuloy na nakikisa sa aming mga aktibidad. Salamat din sa iba't ibang mga tanggapan kung saan ay buong puso ang pagsuporta sa aming mga pangailangan. Gayun din, salamat sa ating Provincial Administrator, Atty. Dulce H. Ribanal, sa patuloy na pagtitiwala. At higit sa lahat sa mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council at sa tagapangunan nito na tunay ang pagmamalasakit sa ating lalawigan. Ang buong tanggapan ay sumasaludo sa inyong kakayanan at kabutihan para sa bayan. Sa nagsimula ng serbisyong tama, maraming salamat, Governor Ramil L. Hernandez. Ayan, sige po, maraming salamat sa inyong palakpakan. Ayan, dyan po nagtatapos ang presentation ng accomplishment po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. At para naman po kilalanin ang mga attendee po na mga department heads for today's flag raising, tinatawagan po natin ang fresh na fresh at kasing sexy ko, kung papaya, Ma'am Lea Teresa Javier. Kumalak pa kayo.
Joke lang. Magandang umaga po. Nakapaglinis na po ba tayo? Ha? Nakapaglinis na tayo? Calamity loan? Joke lang po. So, atin po kinikilala ngayong araw po na ito na napakaganda at umaaraw na po ang ating Provincial Administrator, Atty. Dulce Rebanal, Ma'am Karina Macalos, Ms. Hazel Gahol, Sir Mario Tobias, Atty. Lawrence Pasha, Ma'am Fatima Eleanor Villasenor, Vivencio Malabanan. Ano, guys, sinabi ko lang yung calamity loan, ha? Chika-chika na kayo dyan, ha? Eh, lalo na pag sinabi ko pa yung year-end bonus. Charot, kayo naman. Okay. Sir Jaime Garcia, Engineer Pablo Del Mundo, Ma'am Rosalia Cortez, Ma'am Feli Cruz, Ma'am Michi Elbo, Engineer Abed Arellano, Dr. Jed Gatsan, Sir Marlon Tobias, Ma'am Pamela Jane Baon, Dr. Mary Grace Bustamante, Ma'am Lucia Almeda, Sir Alvin Sejo, Dr. Rola Valenzuela, Dr. Rene Bagamasba, Dr. Judy Rondilla, Gretel Continino, Dr. Herma Parmelosa, Gilson Valento, Dr. Edgar Balacol, Marigina Coral, Dr. Peter Uy, Dr. Maria Teresa Villapitan. Of course, palakpakan po natin ang Pedrino. Napaka-timely na sila po ang nag-report ngayon. And in behalf po of the provincial government, we wish you well sa ating nakaraan po na bagyo. Sana po lahat po tayo ay nakarecover na. Again, maraming salamat po. Kilalanin po natin to give the message of our Governor Remy Laurel Hernandez, Provincial Administrator, Atty. Dulce Rebanal. Hello, maraming salamat, Ms. Leia. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Magandang umaga pa rin kahit tayo ay binagyo sa loob ng 3 araw. Pero sabi nga natin, kahit maraming bagyo yung dumaan, hindi dapat mawawala ng pag-asa, di ba? So, today really is a day of hope, no? So, alam niyo, kung nakita niyo yung pinsala sa Bicol, mahihiya kayo. Kaya we are really very lucky na kung ano man yung nangyari sa Laguna, maswerte pa rin tayo compared to other regions and provinces. No? At of course, nais natin batiin si Father Jess. Maraming pong salamat sa inyong ibinahagi ngayong umagang ito. Thank you po, Father Bishop Jess. Thank you po. Siyempre, sa ating host ng flag raising ceremony, very timely nga, no, na sila yung host ngayong umaga. And I really want to thank everyone sa ating PDREAM for your dedication and tireless effort. Alam ko, inaantok pa kayo. Kaya kanina marami nag-comment sa panunumpa ng kawani ng gobyerno at medyo inaantok pa. Inaantok ka ba? Oo, wala kang tulog. Siyempre, kaya medyo wala sa bisyo ngayong umaga. Pero really, thank you very much sa PDREAM, sa lahat ng ating mga kasama. Alam ko, pagod kayo dahil sa nakaraang bagyo. And really, your presence today, no? Lahat ng ating mga kasama ngayon, kahit puyat, kahit pagod, nandito pa rin kayo. At maraming salamat sa pamumuno, of course, ni Alvin Sejo. Thank you, Alvin, sa inyong dedikasyon, commitment, at pag-response immediately sa ating mga kababayan dito sa ating lalawigan ng Laguna. Marami tayong kailangan gawin. Actually, napakarami po natin kailangan gawin ngayon. Ang daming meeting na naghihintay, pero siyempre, sa inyong lahat, God bless you everyone. Patuloy tayong magtrabaho ng maayos dahil napakarami natin kailangan gawin. Napakaraming tulungan ngayong araw na to, no? Pero ang isang good news, may lumabas na memo. May lumabas na memo coming from DBM. Kailangan na palang i-release yung bonus ngayong October 31. So, kasabay ng pagpa-process daw ng payroll ng November 15, ay dapat i-release na yung ating bonus sa 1 month at ang cash gift na 5,000 pesos. Okay, so yan yung good news natin sa ating mga empleyado. No? So again, sa inyong lahat, God bless you. Have a nice week, everyone. Thank you very much. Yung meeting natin, Ms. Leia. All department heads po, ngayon na po, punta na po tayo ngayon. Mapapaaga ang meeting natin. Punta na po tayo sa GO Conference. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Hindi